Isa ka rin ba sa libo-libong Pinoy na nagmina ng Picoin sa cellphone mo? O baka isa ka rin sa mga umaasa na balang araw ang Pi Network ay magiging kasunod ni Bitcoin? Kung oo, dapat mong pakinggan ang balitang ito. Kamakailan lamang ay meron pong isang eksperto na kilala bilang Dr. Altcoin ang naglabas ng isang matapang na pahayag. Yan, sabi niya ay sunugin ang bilyong-bilyong Picoins para tumaas ang presyo. Ayan, grabe. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin ng burning o pagsunog ng coins dito sa mundo ng crypto? Bakit ito ang nakikitang solusyon kay Pi Network? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na umaasa sa hinaharap ni Pi Network? Kaya yan po ang mga bagay na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano muna ang nangyayari sa presyo po ni Picoin sa ngayon? Ayan, itong nakarang linggo ay sobrang lupit ang naging performance nitong si Picoin. Bumagsak po ito ng mahigit 20% at halos bumaba na sa presyo na 0.30 kada coin. Pero sa isang coin na ilang taong nang iniipon ng maraming tao, masakit ito, lalo na kung umaasa kang pwede mo itong pagkakitaan balang araw. Pero teka, hindi lang ito basta normal na dip sa presyo. Ayon po kay Dr. Altcoin, kung hindi po kikilos agad ang Picore team, maaaring lalo pang bumagsak ang presyo at mas lalong malalagay sa alanganin ang kinabukasan ng Pi Network. Ayan, pero kamakailan lang ay umaangat itong si Picoin. Pero yan, technical analysis po natin siya mamaya. Ngayon, ano nga bang ibig sabihin ng burning or pagsusunog dito kay Picoins? Ayan, kapag sinabi po nating burning sa crypto, hindi ito literal na sinusunog yung coin, kundi inaalis ito mula sa circulation o circulation. Parang pera na hindi mo na gamitin or pera na hindi mo na pwedeng magamit. Kapag binawasan mo ang supply ng isang token at tumaas ang kanyang demand, automatic rin natataas ang value o presyo nito. Sabi nga ni Dr. Altcoin, the quick fix, ayan, pinakamabilisang paraan para ayusin ito ay kailangan daw ng Picore team na sunugin ang bilyon na Picoins. Ayan, mula sa mga 20,000 plus na Pi Foundation wallets. Ayan, the quick fix, the Picore team should burn its damn billions of Picoins from those 20,000 plus Pi Foundation wallets. Ayan, ayon po sa datos ay nasa higit 80 billion Picoins ang hawak ng Picore team sa kanilang iba't ibang wallets. Kapag kalahati lang dito ang nasunog o tinanggal, sobrang laking epekto nito sa total supply at posibleng magdulot po ito ng price rally o pag-angat sa presyo. Ngayon ay may epekto nga ba ang pagsunog ng Picoin sa presyo nito? Ayan. Technically speaking ay oo naman. Kapag nabawasan po ang circulating supply ng isang coin, mas nagiging rare ito. At sa ekonomiya, kapag mas bihira ang isang bagay, mas mataas ang value nito. Kaya naman maraming analyst ang sang-ayon na ang coin burning ay isa sa mga mabisang paraan para pasiglahin ang presyo, pero panandalian lang ito. At yan po ang punto ni Dr. Altcoin. Short-term fix lamang ito. Pwedeng tumaas bigla ang presyo, pero kung wala pong long-term plan, babagsak din ito uli. Ngayon, ano naman po ang long-term solution ayon po sa eksperto na ito? Ayan. Ito na po, medyo controversial ang sinabi ni Dr. Altcoin dito. Ayan, sabi niya is, wait patiently and hope it evolves like Bitcoin, not ends up like XRP. Ayan, ang tindi po niyan. Ang ibig po niyang sabihin ay wala talaga tayong kasiguraduhan kung ano po ang mangyayari sa Pi Network sa hinaharap. Pwedeng magtagumpay ito at tumaas katulad ni Bitcoin, o baka naman mabulok at mawala ng saysay katulad ng ibang coins. Pero hindi lang puro asa ang pwedeng gawin ng Picore team. May ilang hakbang na pwedeng gawin gaya po ng pagpapabuti or pagpapaganda ng kanyang KYB or Know Your Business process para mainganyo ang mga lehitimong project
na mag-build sa ecosystem ng Pi Network. Maliban dito ay ang mas malinaw na transparency sa burning at saka token unlock mechanism para mapadali ang paglista sa mga major exchanges tulad po ng Binance at saka Bybit. Ngayon ay may pag-asa pa bang makabangon itong si Picoin? Ayan. Actually, kahit bumagsak po ito ng 20% sa loob ng isang linggo, umangat naman ito ng 18% sa loob ng 24 oras. Mayroon pa rin palang sigla sa market at may mga investors pa rin na willing sumugal. Umaabot pa nga sa halos $1 billion ang trading volume nito kamakailan lamang. Pero hindi pa rin ito sapat para masabing nakabago na talaga itong si Picoin. Kailangan pa nitong ma-break or mabasag ang 0.90 resistance level para makuha muli ang momentum. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto holders at miners ni Picoin. Yan, bilang isa sa mga nagmina ng Picoin noon sa cellphone, ay malaking bagay po ito. Kung isusulong po ang token burn, posible talagang tumaas ang presyo ni Picoin at magkaroon po tayo ng chance na kumita. Pero tandaan, kung wala pong long-term growth o development ang project, babagsak din ito muli. Ang totoo, marami po sa atin ang umaasa sa Picoin bilang first crypto natin. Kaya ang mga balitang tulad nito ay dapat po nating pagtuunan ng pansin. Lalo na kung maglalabas na ng open mainnet at saka listed na talaga sa mga exchanges sa hinaharap. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang panukalang token burn ay isang tactical na hakbang. Mabilis ito pero pansamantala. Pwedeng itaas nito ang presyo pero hindi nito maayos ang tunay na problema kung hindi bubuo ng solid na ecosystem ang Picore team. Dapat po talaga nilang pagtuunan ng pansin ang adoption, integration, utility at saka transparency ng buong network. At para sa atin, ang pinaka-importanting gawin natin ngayon ay ang maghintay, mag-obserba at saka mag-research. Huwag po tayong magpapadala agad sa hype. Kung magbabalik man ang sigla ng Picoin, sigurado akong kasama tayo sa mga unang makikinabang dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.